Sunod naman po si Brother Eli Soriano po. Salamat, Mr. Moderator. Salamat din sa ating timekeeper. Si kapatid na Elmer, talagang mix up siya, no? Yung sabihin niya, buti pa raw si Pablo, bidang-bida sa akin. Ay, mabuti pa si Apostol Pablo, bidang-bida kay Mr. Soriano. Para bang pinapatunog niya, si Pablo hindi ko dapat nakampihan, o hindi ko dapat pasampalatayanan, ano? Alam nyo, yun, nagdudulot ng masamang isipin sa nakakarinig. Para bang mali si Pablo, mas tama si Kristo. Mali ang paniniwala ni Elmer. Alam nyo kung bakit? Yung mga sinasabi ni Pablo, kaya niya sinasabi yon, utos ni Kristo yon. 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan, lahat po ng isinusulat ni Pablo, sabi niya, pawang utos ng Panginoon. Inutusan pala siya ni Kristo na isulat niya yung kanyang isinusulat. Kaya wag nating papatunugin sa nakikinig na para bang gumagawa tayo ng distinction mula kay Pablo at sa Panginoon Kristo. Because they are in total agreement. Pag sinabi ni Pablo, utos ni Kristo yon. Pag sinulat ni Pablo, utos yun ni Kristo. Nung sabihin ni Pablo, ang pagtutuli kay Kristo ay walang kabuluhan. Sabi ni Pablo. Utos ni Kristong sabihin ni Pablo yon. At ituro ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Kay Kristo, kahit ang pagtutuli, kahit ang hindi pagtutuli, walang kabuluhan. Ano ibig sabihin? Napapatunayan ko yung kanyang maling interpretasyon sa Biblia, mga kapatid. Sabi niya kasi, binasa niya yung 89:34 ng awit, sabi ng Diyos, ang aking tipan, hindi ko sisirain at hindi ko babaguhin ang bagay na lumabas sa aking bibig. Tama ang Diyos dun eh. Ang pakahulugan lang nitong ating kaibigan ang mali. Na pagka sinabi ng Diyos, para bang hanggang matapos na ang mundo, yung sinabi ng Diyos, hindi nababago. Tama yun, hindi naman binabago ng Diyos eh. Hindi naman binago ng Diyos yung tipan niya kay Abraham. Ang tipan niya kay Abraham, tipan ng pagtutuli. Pero pagdating ni Kristo, hindi na naman panahon ni Abraham. Wala na si Abraham. Ang tipan, hindi na pagtutuli. Bagong tipan na. Yan. Kaya kay Kristo, kahit ang pagtutuli, wala ng kabuluhan. Hindi naman mahirap isipin yan, mga kababayan. Inililigaw lang ng sagot nitong ating kapatid. Di siya makasagot ng diretso, puro paiwas ang sagot niya, ipit na kasi siya. Na mali ang interpretasyon niya sa Biblia. Bakit? Pagkatipan pala, hindi na mababago, ang interpretasyon niya, habang panahon na, di dapat, kung yung pagtutuli ay tipan, dapat habang panahon na pagtutuli, ngayon wala nang pagtutuli, wala nang kabuluhan kay Kristo yung pagtutuli. Ang ibig sabihin, yung tipan na yon hindi na para sa atin sapagkat may bago ng tipan. Ngayon, natataka ako sa kapatid na ito, napakapangahas niyang magsalita. Meron pa siyang patawa-tawa, pahalak-halakhak, ano? Alam mo, masama yung humahalakhak pag nagsasalita ka ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Ecclesiastes 2:2. Natutuya ka ba o sino ba ang tinutuya mo pagka humahalakhak ka? Basahin natin ang Ecclesiastes 2:2. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol at sa kasayahan. Anong ginagawa nito? Sabi ng kasulatan, tungkol sa tawa, ito'y ulol. Lalo na pag ang pag-uusap, katwiran ng Diyos, kaligtasan ka mo, ba't kailangan kang magtawa? Na parang mahalakha ka pa, no? Ito'y ulol, sabi ng salita ng Biblia. Yung kasayahan, anong ginagawa nito?
Ano ginagawa mo? Nakikipagdiskusyon ka ba? O nag-aano ba tayo? Nagpapalabas ba tayo? Nag-aaral tayo ng kaligtasan, ng solemning salita ng Diyos. Hindi dapat ang tawanan. Pwedeng pumalakpak, pero magtawa, hindi dapat. Ngayon, sabi niya, hindi pwede na sa Pilipinas manggagaling, pupunta sa Israel. Ang katotohanan, lalo na yung magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Sabi niya, yun kapangahasan yun, kapatid. Kahit sabahan mo pa ng tawa, kapangahasan yun. Basahin natin ang salita ng mga apostol. Sa Gis 34 ng Gawa, ganito nakasulat, sabi ni Pedro. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Ito pala sabi ni Pedro, magkalaban sila ni kapatid na Elmer. Sabi ni Pedro, natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siyang may takot sa Kanya, gumagawa ng katwiran, kalugod-lugod sa Kanya, katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kahit galing sa Pilipinas, pagkakatwiran naman ang ginagawa, katanggap-tanggap sa Diyos. Ikaw lang naman ang ayaw tumanggap sa kapwa mo Pilipino eh. Ang gusto mo yung Israel eh, at saka yung nasa Jerusalem. Ngayon, alam mo kapatid na Elmer, mali ang pananampalatayang naituro sa'yo nung nanggaling sa Jerusalem. Sabi mo, yung relihiyon mo, way back nung panahon pa ni Abraham. Sa ngayon, sa Almanac, kung di nakamali ako, Almanac isang aklat ito, ang pound, kung kailan nagsimula si Abraham at Moses, yung po ang pinanggalingan at pinagmula ng aming panampalataya. Yung po ang panahon na yun. Mali na agad ang title mo kasi yung salitang remnant, hindi si Abraham ang remnant. Paano naging remnant kung nag-umpisa kay Abraham? Ang remnant, ang tawag sa Biblia sa remnant, nalabi. Kumbaga, latak. Huling kabit. Yun ang kahulugan ng salitang remnant. Basahin nga natin sa dictionary, Sis Luz. Opo, ipakita nga natin yung meaning sa dictionary, yung remnant. Ayan, remnant. Ito'y noun, meaning small part still left. A small part of something that remains after the rest has gone. O kita mo, yung remnant pala, yun ang nalabi. Sa Biblia, ganun din ang sabi. Nalabi sa binhi ng babae. Yun ang remnant. Kaya tinatanong ko sa'yo, kung galing ka pala sa Israel, paano ka naging remnant? Hindi naman remnant yung Israel. Yun ang original paano naging remnant yun? Diyan pa lang malina ang pananampalataya mo. Nagdi-display ka ng kawalang malay sa Biblia. Dahil tinatanong ko sa'yo, nasa Biblia ba yan? Wala ka namang mabasang remnant Israel, Yahweh Assembly in Yahshua Messiah. Wala namang mabasang ganon. Sabi mo, nasakop yan ng Bagong Tipan. Pinapabasa ko sa'yo sa Bagong Tipan, wala ka namang nabasang ganyan na remnant Israel, Yahweh's Assembly in Yahshua Messiah. Ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo na remnant galing sa Israel, mula pa kay Abraham. Hindi pwedeng remnant. Yun nga start Ang remnant nalabi yun nga umpisa yung panahon ni Abraham Ayan. Kaya dyan mali ka dyan kapatid. Isa pa, yung sinasabi mo na hindi pwedeng galing sa Pilipinas, kundi galing sa Israel. Ang katotohanan, lalo na yung magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Kung mabasa ko ba sa Biblia, pwedeng manggaling sa Pilipinas, tatanggapin mo, mali ka. Basahin natin ang Gawa ng mga Apostol. Tulo 15, ganito ang sabi ng nakaulat sa Biblia. 15:15. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat.
Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo upang hanapin ang nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Ayan, doon pala sa mga hintil, may mga tao ng Panginoon pala ron sa mga hintil. Ano ngayon ang sabi ng Biblia tungkol sa mga hintil? Sabi sa Biblia, diyan pa rin sa Gawa, sa 15:14. Sinaysay nga ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kaniyang pangalan. Meron para rin pwedeng maging bayan o people of God sa mga hintil. Mali yung sasabihin mo, kailangan galing lahat sa Israel. Hindi, kukuha nga ang Diyos sa mga hintil eh. Hindi sa Israel lang. Basahin natin ang 61:11 ng Isayas. Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisibol ng pananim at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibuli ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Ayan, yan hindi mo matututulan yan kapatid na ang Diyos magpapasibol ng katwiran niya sa harap ng lahat na bansa. Kung ang Pilipinas ay bansa, kaya ang Pilipinas pwedeng sibulan ng katwiran ng Diyos. Huwag mong sasabihin, pagka hindi pwede sa Pilipinas, kalaban ka ng Diyos niyan. Alam mo kung sino ang kalaban mo? Kalaban mo ang Diyos ng Israel. Kasi ang Diyos ng Israel ang may sabi niyan na magpapasibol siya ng katwiran sa harap ng lahat ng bansa. Pwedeng magsibol ang Diyos sa Pilipinas. Hindi imposible sa Diyos yon. Masyado ka namang mukhang Israelita eh. Masyado ka namang umaamoy ka na yatang Israelita at Hudyo eh. Mali yung pananampalataya na yon kapatid. Pwedeng magpasibol ang Diyos sa hindi sa Israel. Ngayon, yung sinasabi mo ang kailangan manggaling sa Jerusalem. Ang katotohanan, lalo na yung magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. At tingnan mo, mali ka na naman kasi ang interpretasyon mo sa Biblia, yung Jerusalem na nasa Israel. Doon mo ini-imply eh. Mali ka na naman yan. Ngayon, matututo ka rito. Basahin natin ang 4:22 ng Galacia. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa ay mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ayan, maliwanag dyan, yung tinuturo ni Pablo. Yun kang 2 tipan, yun ang larawan ng 2 babae kung kanino nagkaanak si Abraham, si Agar at saka si Sarah. Ang sabi niya, ang bagay na ito may lamang talinghaga, sabi ni San Pablo. Ang 2 babaeng ito, 2 tipan. Yung isa mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng anak ng pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay ang bundok ng Sinai sa Arabia, na ito'y katulad ng Jerusalem ngayon. Yung Jerusalem sa Israel, no? Katulad ito ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin. Yan palang Jerusalem ay nasa pagkaalipin na rin nung panahon ni Pablo. Corrupted na rin ang Jerusalem na yan. Sapagkat nasa pagkaalipin na kasama ng kanyang mga anak. Ano ngayon ang sabi ni Pablo sa 26? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Ayon, ang Jerusalem na nasa itaas, malaya.
Siyang ina natin. So, ang ina ng Kristyanismo, hindi yung Jerusalem sa Israel. Ang ina ng Kristyanismo, yung Jerusalem na nasa taas. Tama. O, kita mo na, doon dapat manggaling. Doon dapat manggaling ang aral, doon sa nasa taas na Jerusalem. Ang iniisip ng kapatid na Elmer, yung Jerusalem na panggagalingan, yung Jerusalem doon sa Israel. Nasa pagkaalipin yun ngayon Tinan mo ngayon ang mga pananampalataya sa Jerusalem. Nandun yung Katoliko, nandun yung maraming iba-ibang reliyon. May Mormons doon, may kung ano-anong iglesia doon, sila nag-aagawan. Baka nga kayo, wala kayong pwesto sa Jerusalem doon May temple ba kayo doon sa Jerusalem? Buti pa nga Islam, may temple doon sa Jerusalem iba yung Jerusalem na tinutukoy ni Pablo na dapat panggalingan ng aral na ating sasampalatayanan. At yan ay ang Jerusalem sa itaas, yung Jerusalem na nasa langit. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus na kailangang ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Aling Jerusalem? Hindi yung Jerusalem sa Israel, kundi yung Jerusalem na nasa itaas sa langit. Yan. Palpa ka dyan, kapatid na Elmer. Kakain ka pa ng maraming bigas para maintindihan mo yan. Ngayon, ang sabi sa Biblia, sabi mo kanina, hindi ka na memersonal, Sabi mo. Ninote ko rito Hindi ka ako na memersonal. Walang personalan to. Pero ang sabi mo, pagkagaling sa Pilipinas, hindi pwede. Hindi ba pamimersonal yon? Ang katotohanan, lalo na yung magiging founder, ay dapat na magmula doon sa Israel o sa Jerusalem. Papunta rito sa Pilipinas. Hindi magmumula sa Pilipinas, papunta Jerusalem. Abay, baliktad. Kagaya lang na sinasabi mo, huwag ka maniwala kay Soriano dahil lang galing sa Pilipinas. Sabi niya, pag Pilipino, sabi niya ganun no? Kaya po, kung meron kayo nalalaman na founder ay Pilipino, hindi po yun. Dapat sa Jerusalem magmula o sa Israel. Wala ka palang spirit of nationalism Para kang yung sinasabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika, mahigit sa hayop at malansang isda. Ikaw pala naman maka-Israel at maka-Hudyo Alam mo kapatid, yung mga Hudyo, yun ang pumatay kay Kristo. Yun ang bumabato sa kanya, yun ang ayaw maniwala sa kanya. Kasi ang pinaniniwalaan ng mga yun, yung kautusan ni Moises, yung kautusang ibinigay sa 2 tapyas na bato, yun ang kautusan ni Moises. Ngayon, nung nangangaral si Kristo, ayaw nilang tanggapin si Kristo kasi kay Moises sila naniniwala Pero ano ang sabi ng mga apostol? Sa 13:39 ng Gawa, ganito nakasulat. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayan, maliwanag yung kautusan ni Moises, lumipas na yon. Hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ano ba yung kautusan ni Moises na hindi na tayo aariing ganap doon? Malakyas 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Yung palang kautusan ni Moises, galing pala sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb o sa bundok. Yung palang kautusan ni Moises, yun yung binigay ng Diyos sa kanya sa bundok. Na yung palang kautusan na yun ni Moises, ang sabi ni Pablo, hindi na kayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Para tayo ariing ganap, para tayo ma-justify, ang kailangan natin si Kristo. Hindi na sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. I want to read that in English. And by Him, all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. So, hindi na tayo aariing ganap
tayong mga Kristiyano sa kautusan ni Moises. Lipas na kasi yun eh. Aariing ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At kay Kristo, wala ng pagtutuli. Ano? At kay Kristo, hindi na bawal ang baboy. Nung araw, sa panahon ni Moises, bawal ang baboy eh. Bawal ang kuneho, bawal ang alimango, alimasag, mga isdang walang kaliskis at palikpik. Bawal yan sa panahon ni Moises. Kasama yan sa mga palatuntunan at kahatulan ng kautusan ni Moises. Pero pagdating ni Kristo, hindi na aariing ganap sa kautusan ni Moises. Bakit? Ang sabi sa 7:12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Ano ba ibig sabihin, kapatid, ng palitan? Di iba na, pinalitan na yung pagkasaserdote, pinalitan na rin yung kautusan. Kaya yung kautusan ni Moises, pinalitan na. Ano ang pinalit? Sa 6:2 ng Galacia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kautusan na ni Kristo ngayon. Yun, kapatid. Susunod na po tayo sa 15 minutes cross-examination. Umpisa na po natin. Okay na? Okay na po.